John 21:18. I tell you for certain that when you were a young man, you dressed yourself and went wherever you wanted to go. But when you are old, you will hold out your hands, then others will wrap your belt around you and lead you where you don't want to go. And so ano bang iniisip natin doon sa pagtanda? Ano ba ang mga iniisip ng mga may edad na? Ecclesiastes 12:1-7. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan, bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan. Gumugulo lalo kung may mga demensya, may mga Alzheimer's at kung ano-anong mga alalahanin. Panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay dahil sa dami ng sakit, sa dami ng mga alalahanin at worries. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago lumabo ang iyong paningin, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap tulad ng cataracts. Alalahanin mo siya bago humina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo ang Diyos bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin mo nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng gilingan o hindi ka na nakanguya because your molars are not there anymore. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon, sa konting tunog nagigising ka pero bingi ka sa maraming malalakas na bagay, o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahon na kakatakutan mong umakyat sa mataas na lugar, bago dumating ang panahong di ka na makalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong buhok at lipasan ng pagnanasang sumiping sa minamahal, alalahanin ng Diyos. Darating ang araw na ito'y tayo'y pupunta sa huli nating hantungan, marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang pilak na nagdadala ng ilawang ginto, babagsak ito at madudurog. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timba at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawang lupa at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. At gabayan tayo ng Panginoon at bigyan ng karunungang unawain ang hiwaga ng mga salitang ito. Maraming old age concerns. Isa dyan is illness. Iniisip ng mga tao na pagtanda ko, baka ako magkasakit, ayaw ko sana magkasakit, ano kaya magiging mga sakit ko? So, early on in life, live a healthful lifestyle as early as possible. Para hindi na maipon ng maraming toxin sa katawan, bata pa lang ayusin ang kinakain, mag-exercise na para lumakas na ang puso, lumakas ang katawan, itama ang buhay, alisin ang mga unnecessary stress na nagbibigay ng maraming kasakitan. Simplify your life, live within your means, do not bite more than what you can chew, do not stand taller than what you really are, do not pretend to be what you are not, marerelax ka, at malaki ang baon mong kalusugan sa iyong pagtanda. Proverbs 25:16, eating too much honey can make you sick. So even a good thing could be bad, lalo naman kung bad thing, too much, bad lalo. Kaya dapat ang tao marunong magbawas ng mga hindi naman dapat pinoproblema, huwag bumibili ng hindi kayang bayaran, huwag mangangako ng hindi kayang tuparin, para tahimik, payapa ang buhay, which is conducive to good health. Of course, age-old concern yung illness without money. Yung illness nga with money, concern na lalo pag without. So make and save money while young. Hindi ubos-ubos biyaya bukas sa katunganga. Usong-uso sa maraming young people ngayon, ubos lagi ang kita. Minsan kulang pa, lalo na umuso ang credit card. Lalo yung zero interest for 3 years. Bibili ka ng telephone na payable in 10 years. Gustong-gusto ng mga kumpanya yon para 10 years ka nakapako sa kanila. Dahil inaasahan nila at inaasam ng mga bangko na magpapalya ka ng bayad, therefore magkaka-interest. Kaya ka nagbibigay sila ng zero interest dahil love kayo? No! Panalangin nila. Siguro may prayer warrior ang mga bangko. Huwag sana sila makabayad para maka-interest tayo.
Siyempre, interest next month, interest this month, interest next month, ang iyong pera ay pinag-iinteresan. Ganun lang yun. Kaya huwag utang ng utang at malito. Marami tayong inuubos agad. Fly now, pay later. Bakasyon now, pay later. Puro pay later. Kailan yun? Pag matanda ka na, nakalubog ka sa utang. Kailangan ng tao marunong mag-impok. Whatever it is that you earn, do not spend more than what you earn. And try to set aside something, because some days that are difficult can come. In fact, it almost surely comes. Yung babae sa Proverbs 31:25, ang description sa kanya, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Kasi may savings. Kasi kumikita actively, meron pa siyang passive income. Lahat na yata ng magandang finance strategies nasa babaeng ito. Meron siya mga farms, so tumutubo yung mga tinanim niya. Hindi naman siya araw-araw nandun, pero kumikita yon. Meron siyang trading, meron siyang manufacturing, at marunong siyang mag-charity. Meron din siyang itinatanim na kawang-gawa, kagandahang loob, na babalik at babalik din. And she enjoys her family. She is clothed in fine linen. Ang mga bedsheet nila maganda. They eat well. Her husband and children rise and call her blessed. Kaya she can laugh at the days to come. At may bedrock reason, because she makes a lot of money and she spends less than she makes. Kaya pwede mong pagtawanan ng mga darating na mga gastusin kasi handa ka. So keep making money even at old age. Don't retire. Retire lang pag nalagot na ang hininga. Siguro semi-retire, pwede. Relax mode, pwede. But don't retire. Habang kumakain pa't gumagastos, try to keep making something. Sa iba siguro, medyo huli-huli na ng konti kasi hindi nadinig tong message na to 20 years ago. Kaya dapat yung mga ngayon na 20 years pa malalagot ng hininga, ay gawin nyo na ngayon. Para meron tayong head start, meron tayong buwelo. Importante. Invest. Hindi puro consuming, puro consumption. Pag nagkapera, ang isipin bumili, magbakasyon, mag-shopping, magpasarap. Gaano karami nag-iisip mag-invest kahit konti? Mag-invest ka ng isang kalan, isang kawali, isang buwig na saging na saba, magtinda ka ng banana Q. May extra money ka. Gaano karami nag-i-invest? Kaya laging puro gastos eh. So, get covered by insurance as much as you can. Lalo kung wala ka maraming pera, wala yata ako ibabayad sa premium. Eh, paano pa? Nagkasakit ka, ano ibabayad mo sa ospital? Lalo na. Priority dapat yan. Anak, magdedebo ka. Tigilan na yung mga gown na susun-susun ang mga metro-metro. Huwag mo na isipin bumaba sa mataas na hagdan dahil wala tayong second floor. Ito ang pera, ibibili kita ng insurance. Ibibili kita ng ganito. Ipag-i-invest kita ng isang maliit na tindahan. Eh, paano po yung debo ko? Pag tumutubo ka na, tambak-tambak na yung pera mo, magpagawa ka ng third floor, mula doon ka manaog. Pero ngayon, wala tayong pera kinabukasan. After the party, isang malaking kabalbalan. Iniisip, puro gastos, puro gastos, puro gastos. Pag nagkasakit, nangungutang sa kapitbahay, iyak-iyak, awa-awa. Dapat paghandaan yan.